ina ni Catherine, isiniwalat ang napansin sa suspect ng makaharap. Hindi na nakaligtas sa mata ng ina ni Catherine Camilon nang ginawa ni Major Alan De Castro nang magharap sila ng personal. Tila sa puntong ito ay nakaramdam ng takot ang ina dahil sa napansing ginawa ng naturang police officer. Totoo nga ba na may special treatment na nangyari kay Major? Positibo na ang nakuhang mga buhok sa SUV ay tumugma sa DNA sample na kinuha sa pamilya ng biktima. Nangangahulugan itong si Catherine nga ang huling isinakay sa abandonadong sasakyan na gaya ng sinabi ng dalawang saksi. Tumulong nga sa tanggapan ng pamilya ng biktima matapos makausap ang kapatid ng hinihinalang suspect. Ayon kay Chinchin, tila bumaliktad pa raw ito na huwag magbintang dahil baka sila ang kasuhan. Nakausap kasi nito ang kapatid ni De Castro sa telepono at sinabing kapatid niya ang huling kasama ni Alan bago mawala. Ngunit laking gulat niya umano niyang sabihin siya nito na huwag ito magbintang dahil baka sila ang magsampa ng kaso. Sinabi ng pamilya ni Catherine na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon para harapin si De Castro noon. Ngunit ngayon ay nakaharap na ang pamilya ni Catherine at Police Major Alan De Castro sa isinagawang pre-hearing conference. Isa umano kasing kahina-hinalang bagay ang napansin ni Rose Camilon na nanay ni Catherine kay Alan De Castro. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya. Nakaupo may tinitignan sa baba niya sa may legs. Tas nung pagkatapos ng hearing, nakita kong nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede bang gumamit ng cellphone ng kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Pag sinabing may cellphone ka, maraming makokontak ka. May matatawagan siya. Pwede siyang kausapin. Siyempre, nandoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi niyang yan nga yung suspect, ayon kay Rose na ina ni Catherine Camilon. Labis ang pangamba nito, gayong siya ang person of interest at baka may kinokontak umano ito. Kaya tinanong niya raw ito sa isang pulis kung pwede raw ba talagang kumamit ng cellphone ang gaya ni De Castro. Ang sagot lang allowed pa daw na makagamit ng cellphone. Pag sinabing mag-cellphone ka, marami kang makokontak. May matatawagan siya. May pwede siyang kausapin. Siyempre nandun yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi nga na yan ang suspect. Para sa pamilyang Camilon, hindi na raw dapat nakakagamit pa ng telepono o kahit ano pang komunikasyon si De Castro sa labas habang nasa restricted custody. Sobra umano tuloy ang pangamba nila ngayon para sa kanilang buhay dahil sa posibleng mangyari na epekto ng paggamit nito ng cellphone. Tiniyak naman ng pulisya na tututukan umano nila ang kaligtasan ng pamilyang Camilon. At pag-uusapan umano kung bawal na ang paggamit ng cellphone ni Major Alan De Castro habang ito ay nasa restricted custody.